Guys, welcome. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng sa'yo, pwede rin sa person mo. Kaya be open-minded po. Hindi po halos lahat makaka-resonate kaya piliin nyo na lamang. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Give me the message for collective. Kaninong energy to? Give me the message for collective. Kaninong energy to? Meron ditong Queen of Pentacles. Wheel of Fortune, upright. Meron dito na Three of Cups, reverse. The Emperor, reverse. Excuse me. Give me the message. Meron ditong the Hierophant, reverse. Meron ditong the Lovers. Meron dito na Queen of Wands. Okay. Meron ako nakita dito na Taurus, Virgo, Capricorn. Meron din dito na Aries, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ako nakikita ditong Leo, Sagittarius. Meron din Gemini, Taurus, Cancer. Malakas yung Cancer. Merong Aries, malakas din. Taurus. Okay. Nakikitaan ko dito yung iba sa inyo nalilito. May pagkalito, may mga katanungan ka dito. Dito sa The Lovers. Nafe-feel ko dito once na meron ditong tao na nag-iisip dito sa The Lovers kung tutuloy ba o hindi, or pwede rin sabihin na merong pagbabagong nagaganap sa iyo, nagkakaroon ka ng spiritual awakening dito sa The Lovers, na kung saan meron kang iniisip dito, meron kang pinag-iisipan na kung saan naghahanda or merong paghahandang ginagawa ka dito, meron kang mga pinaplano. And then nafe-feel ko din dito sa iba, meron ka ditong connection or pwede rin sabihin na meron patungo sa'yo na kung saan meron pagnanais tong tao na to sa'yo. Kumbaga meron tong romantic feeling sa'yo na nadarama, okay? Siya yung tipo ng tao na romantiko, masikaso. And then nakikita ko rin dito, ginagabayan tong tao na to patungo sa'yo, or pwede rin sabihin ikaw, ginagabayan ka patungo dito sa tao na to. Malakas yung Gemini. Meron din ditong grounded na tao na kung saan yung bang tipo na hindi niya pina-priority muna yung love, yung iba sa inyo. Kumbaga nakatuon to sa kanyang kasaganahan, abundance. And then nafe-feel ko din dito na meron tong mataas na standard. Kumbaga hindi siya yung tipo ng tao na madaling pumasok sa isang relasyon. Kumbaga pihikan to. Ito lang nakikita ko. Kasi alam niya yung worth niya dito sa Queen of Pentacles. May value. Alam niya yung value niya dito. And then nakikitaan ko rin dito na meron ditong tao na matagumpay. Nagiging maayos yung kalagayan ng kanyang buhay. Yung kanyang finance. Nagiging maayos. Malakas dito yung Virgo. Kumbaga napaka-business minded lang ng tao na ito. Kung papipiliin siya sa love or career,
mas pipiliin niya muna yung career bago yung love. Kasi gusto ng tao nito yung stable. Stable na siya bago siya pumasok sa seryosong relasyon. Okay? Or pwede rin sabihin, kung meron ditong tao na nasaktan, nagkaroon ka dito ng pagbawi sa sarili mo. Mas nakatuon ka dito sa mga trabaho, sa finance mo. Doon ka nakatuon dito sa Queen of Pentacles. Mas sinisecure mo muna yung sarili mong seguridad. Ito lang nakikita ko. Kumbaga nagiging kang sigurado kung ano yung gusto mong marating sa buhay mo. Ito lang nakikita ko dito sa Queen of Pentacles. Then the Wheel of Fortune, meron dito pinanganak ng G's. Meron ding 4, 6 at 5. Meron ditong magandang magaganap sa'yo dito sa Wheel of Fortune. Meron ditong magandang kapalaran. Meron pagbabago na magaganap sa'yo. Kumbaga, meron ditong good karma na parating sa'yo. Na kung saan, meron ditong nakalaan sa'yo na tamang tao, soulmate mo, okay? Kumbaga, ito'y pagtatagpuin kayo dito. Meron ditong maganda, good luck na parating sa'yo sa Wheel of Fortune. Kumbaga, kapalaran mo to. Hindi mo to matatanggihan kasi ito yung nakalaan para sa'yo. Meron new soulmate, kumbaga sinasabihan ka dito, magtiwala ka lang sa taas sa process. Kasi ito yung pagkakalob sa'yo. Then dito, sa Three of Cups, meron ditong tao na nagkaaway, nagkagulo, kumbaga walang pagkakaisa. Siya yung tipo ng tao na may pagka-bitch, yung bang gumagawa ng mga kwento-kwento, or pwede rin sabihin meron kang ganun kasamahan na merong paninira sa'yo, okay? So, sinasabihan ka dito, iwas-iwasan mo na lamang itong mga ganitong klase ng tao kasi meron dito tao, kaibigan na hindi totoo sa'yo dito sa Three of Cups. Kumbaga itong tao na ito ay may pagka sinungalin. Ito lang yung nakikita ko. Malakas yung Cancer. Meron ditong tao na nagchichismis, okay? Pwede rin sabihin, kaya nagkagulo yung relasyon mo in the past. Meron ditong chismis or kahit sa trabaho, meron ditong nanira sa'yo kung bakit hindi nagiging magandang takbo ng trabaho mo dito. Hindi halos lahat sa part na to, ha. Piliin nyo na lamang kung energy nyo to. Then dito, nafe-feel ko din dito na meron ditong umabuso sa kakayahan mo kasi lumabas yung Emperor Reverse. Inabuso nito yung iyong lakas. Kumbaga, tinik advantage ka ng tao na ito. Meron din ditong tao na matigas yung ulo. Kumbaga, gusto niya siya lang yung laging masusunod dito. Kahit mali na siya pa rin yung laging tama. Ito lang yung nakita ko. Pwedeng person mo to or pwede rin meron kang mga tao sa paligid mo na gano'n na gusto lagi kang sunod-sunuran o control ka sa isang sitwasyon. Ito lang yung nakikita ko dito sa The Emperor. And then nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo na mayroong ditong nangihinayang or may pagsisising ginawa. Ito lang yung nafe-feel ko dito sa Four of Cups. Meron ka ditong tinanggihan or pwede rin sabihin oportunidad, trabaho. Meron kang tinanggihan dito na pinagsisihan mo din sa bandang huli. Kumbaga, nakikitaan ko din dito, meron ditong mga tao o yung iba sa inyo, nakatuon sa mga negatibo. Dahil doon, dahil doon sa mga negatibong kaisipan, ito yung humahatak sa'yo kung bakit na-stuck ka sa sitwasyon. So, sinasabihan ka dito na kailangan mo to ng pakawalan. And then nakikitaan ko rin dito, meron dito masyado nag-iisip, okay? Maraming gumugulo sa kanyang kaisipan dito. So minumungkahi dito, alisan mo to. Kumbaga, paltan mo ng positive yung mindset mo. Kumbaga, alisan mo na yung mga bagay-bagay na hindi nakakabuti para sa'yo. Kumbaga, paltan mo yung paltan mo dito yung mindset mo na kung saan gawin mong positibo hanggat maaari kasi pwede kasi ito magdala sa iyo sa stress, depression, na kung saan ang hirap makaalis sa isang sitwasyon. Kung meron ka man ditong karanasan na sobrang bigat na minumungkahi sa iyo dito na pakawalan na to, nang sa ganun makalaya ka sa ganung emotion, sa ganung pakaramdam. Kumbaga sinasabihan ka dito palayain mo na yung sarili mo sa past.
Kung halimbawa yung past hindi na nakakabuti para sa'yo, ito na yung right time para pakawalan mo na to. Kasi maraming mga magagandang naghihintay sa'yo dito sa Queen of Pentacles and Wheel of Fortune. Huwag mong sayangin yung oras, panahon, sa kaiisip ng mga negatibo, sa mga nangyari in the past. Kumbaga sinasabihan ka dito, huwag mong ikulong yung sarili mo sa ganun, okay? Then dito, maybe kaya ka ganun, maybe hindi ka masyadong mananampalataya or kulang ka lang sa dasal. Kumbaga, calling to sa'yo na tumawag ka or manalangin ka sa Diyos. Nang sa ganun, mabago yung takbo ng buhay mo, mabago yung pananaw mo. Kumbaga, kailangan mo lang dito yung faith kay God sa process niya kung paano babaguhin yung buhay mo. Sinasabi dito, manalangin at magdasal ka sa Kanya. Calling to sa'yo dito sa The Hierophant Reverse. Kasi nafe-feel ko dito na may pagre-rebelde. Okay, kumbaga, iba yung lifestyle mo. Kumbaga, maybe, iba din yung kinalakihan mo. Na kung saan, walang dasal. O yung tipong, hindi yung, kumbaga, sa family nyo, hindi masyadong mapagdasal. Maganda tipong ganun. Hindi halos lahat sa part na to, ha. Kasi ikaw yung nakakakilala sa sarili mo. Nakikita ko lang dito, yung iba sa inyo, kulang yung faith, kulang yung pananalig. Kaya nakakaramdam ka ng mga negative na isipan or mga pagsubok, kasi kulang lang yung faith mo. Calling to sa'yo na magdasal ka, manalangin ka, lumapit ka sa Diyos. Ipag-ubaya mo sa Kanya lahat ng mga alalahanin mo. Humingi ka ng tulong sa Kanya para maalisan mo tong ganitong negatibong sistema. Ayan. Then dito, nakikita ko dito sa The Lovers, yung iba sa inyo may pagkikitang muli. And then nakikita ko rin dito, nasa iyo kung pipiliin mo pa rin tong tao na ito or pagbubuksan mo pa rin ang puso mo para sa tao na ito. Kumbaga ikaw dito yung magdedesisyon dito sa The Lovers, okay? Kasi meron ako nakikita dito ang pagkikita. May makikipagkitang muli sa'yo, may reunion, and then nakikita ko rin dito na mahal ka ng tao nito. Kumbaga itong tao nito ay gusto nito na romantic feelings or pwede rin sabihin meron ditong bago na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman sa'yo. Ayan. Then dito, sa Queen of Wands, nakikita ko din dito, na ikaw yung tipo ng tao na energetic, malakas ang loob, matapang ka, hindi ka nasuko sa hamon ng buhay. Once na meron kang mga pagsubok na kinakaharap, hindi ka basta-basta nasuko. Nafe-feel ko dito na gumagawa ka ng paraan para masolusyonan yung mga problema na tinatahak mo. And then nakikita ko rin dito yung pagiging mong confident, independent. Kumbaga, hindi ka palaasa sa tao, hindi ka palaasa sa magulang. Maybe lumaki kang independent na hanggat maaari kinakaya mo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko sa'yo. Then nakikita ko rin dito, na yung iba sa inyo, mahilig lumabas, kumbaga may pagkagala. Gusto mo ng panibagong experience kasi ayaw mo nung nasa bahay lamang. Ito rin nafe-feel ko sa'yo. Kasi nakikita ko rin din dito, kung paano mo inaalagaan yung sarili mo, marunong kang makisama, magaling kang makisama. And then nafe-feel ko din sa'yo dito na kaya mo, yung tipon, kaya mong makisama. Hindi ka nawawalan ng pag-asa, okay? Kaya mo makisama or makiharap sa ibang tao. Kahit ano pang klase, kaya mo. Ito rin nafe-feel ko. And then nakikita ko rin dito, mahirap kang kalimutan. Kumbaga, once na meron ditong tao na nagmahal sa'yo, hindi to makalimot sa'yo. Kasi maybe meron kang mga katangian dito na hirap-hirap kalimutan. Kaya once na ikaw ay nagkakaroon ng past person or ex, itong mga tao na ito ay mahirap makalimot sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Malakas dito yung Leo. And then, na-feel ko rin dito, yung iba sa inyo nagiging masagana. Merong kasaganahan na parating. Pera. Ito lang yung na-feel ko dito sa Queen of Pentacles. Okay? Tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo. Give me the message. Ano yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong castle. So, it's time to healing. Kung ikaw man dito ay nahihirapan dito sa Four of Cups, kumbaga may pagsisisi, nakatuon ka sa mga negatibo, ayaw mong palayain yung sarili mo sa past. So, minumungkahi sa'yo, yung sinabi ko kanina, it's time to healing.
let go mo na and let God. Ito na yung mensahe sa'yo. Meron ditong 30. Then, nakikita ko rin dito, meron ding witch. Justice is coming. Kung meron man dito mga gumawa ng hindi maganda sa'yo, huwag ka mag-alala. Ang justice ay parating na. Kumbaga, hayaan mo ang justice, ang universe, si God na magparusa sa mga taong gumagawa ng masama sa'yo. Kumbaga, i-surrender mo na lamang lahat ng mga problema mo dito sa witch. Give me more information. Meron ka dito na swords, make the change. So, ito na yung panahon para sa pagbabago. Kumbaga, na-feel ko dito yung pagbabago kasi lumabas ang Queen of Wands. Maybe, babaguhin mo yung lifestyle mo, yung aura mo, yung appearance mo, meron kang babaguhin sa look mo. Ito lang yung nakikita ko. Kasi nakikita ko dito na handa ka na magsimula muli, or pwede rin sabihin dito ka patungo sa panibagong simula. Meron ditong protest. So, nakikita ko dito na nagkakaroon ka dito ng rebel. Yung ba tipo nagre-rebelde ka? Kumbaga, marami ka dito mga katanungan na kung saan hindi mo pa makuha yung kasagutan dito sa protest, kaya may pagpoprotesta. Kumbaga, gusto mong humanap dito ng katarungan. Ito lang yung nafe-feel ko sa'yo. Give me more information. Meron ditong clover. So, meron ditong blessing na palapit sa'yo, no? Kumbaga, tanggalan mo na yung mga guilt. Kung meron ka kung nakokonsensya ka man, kung meron ka mang nagawang hindi maganda sa iyong kapwa, may pagkakonsensya, sinasabihan ka dito na tanggalan na to, i-release mo na to, okay? Kasi once na naka-stuck ka sa ganung sitwasyon, ikaw lang din ang nakukulong ikaw lang din ang mahihirapan. Kaya, kung alam mo ditong hindi na to makakabuti, i-release mo na to. Then dito, meron dito beach fire. So, stand yourself. Kumbaga, manindigan kasi yung sarili mo. Yung bang tipo na itayo mo yung sarili mo, kasi nakikita ko dito yung pagbabago, magkakaroon ka dito ng talino. And then nakikita ko dito, babalik muli yung init or apoy, alab sa'yo. Kumbaga, magkakaroon ka dito ng pagbabago. Maybe mangangarap kang muli, or pwede rin sabihin na meron ditong pagbabago na kung saan na dun ka nakatuon. Meron kang tatrabahuhin dito para sa sarili mo. Ito na yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching, and love and peace.